So Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Okay, itong tanawin ng Isaiah chapter 1. So ang mga dimension ng mga ngalan sa Isaiah chapter 1 na ana siya meaning sa kinatibuk-an nga chapter sa Isaiah. Okay, Isaiah means Yahweh is salvation. Salvation, siya ang kaluwasan matod pa sa pulong sa Ginoo ni. So matod pa din nga the visions, these are the visions that Isaiah son of Amos so concerning Judah and Jerusalem. Mao ni ang mga pananaon nga nakita ni Isaiah nga anak ni Amos may tungod sa Judah and Jerusalem. So ang gi-mention diri og una nga ngalan sa tao, ngalan sa place na siya message. So ang gi-mention diri una si Isaiah. Isaiah means Yahweh is salvation. Ang Dios is ang kaluwasan, and si Isaiah anak siya ni Amos. At Amos means burden bearer, naga dala sa kabugaton, iyang gipas-an ang kabugaton. And then matod pa diri, so concerning Judah, Judah is a place, and Judah means let him be praised, let him that refers to God be praised, ang kayud ang Dios pagadaygon. And Jerusalem means position of peace, position of peace, siya ang dapit sa kalinaw. Okay, so kung atong sabton ato ipadayon sa ni, and then he saw these visions, nakita ni Isaiah nga pananawon during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah. So grabe no nga pila ka king ang nakuan, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, upat ka kings. Mo ni ang nakita ni Isaiah nga pananawon. So grabe gid ang pagpadayag ni Lord kang Isaiah sa upat ka hari nga panahon, sa panahon sa upat ka hari. So kung atong tan-awon kining gipang mention diri, I have 7 list sa mga ngalan, 5 ka ngalan sa tao, 2 ka ngalan sa dapit. So una ganina Isaiah, Yahweh salvation, ang Dios mao ang kaluwasan. And then Amos means burden bearer. So siya ang nagpadayag nga ang Dios usab nagpas-an sa palas-unon, nagpas-an sa kabugaton. Kipas-an ang kabugaton, nabugatan siya sa mga kasalanan nga nahimo sa katawon sa Israel. And then tungod kay gipas-an ni Lord ang kabugaton, matud pa let him God be praised. Dapat ang Dios pagadaygon. Judah, that's Judah, the third name mentioned, pero this is place, lugar siya. Let him, or him that refers to God, siya ang Dios nga pagadaygon. And Jerusalem means position of peace, dapit sa kalinaw. Okay, and then the next nga ginganlan diri is Josiah. Matud pag ipadayag ni Lord ang pananawon kang Isaiah sa diha nga ni hari is Uzziah. Uzziah means strength, siya ang kusog. And then next na name nga king, Jotham means Yahweh is perfect. Ang Dios hingpit siya. So and then si Ahaz, he has grass. And then the last name is Hezekiah. Hezekiah means Yahweh Ahaz means, tapos Ahaz, he has grass, iyang gi kuptan, iyang gi kanang sana yawiran. And then number 8 nga name, 8 din na kaning Hezekiah, Yahweh strengthened. So kung atong tan-awon, isum up nato ang message sa maong mga ngalan, ang Dios kaluwasan naga kining siya ang kuan sa kabugaton, burden bearer, nagpas-an sa kabugaton, ug angay siya nga pagadaygon kay siya ang dapit sa kalinaw, ug siya ang kusog, siya ang hingpit nga naga kupot og naga
ligon. Mao na siya ang mensahe. So the first chapter nga naay mga names gisulat din ha o gipadayag din ha, dili lang na siya basta-basta nga names kun naa siya ay mensahe mo na ang kinatibuk-an dayon nga mensahe sa Ginoo sa anak nga libro ha. So inga na no, ug matod pa dinhi nga kining ang mensahe sa kining Ginoo nga gipadayag na Isaiah sa verse 2, listen o heavens, pay attention earth, o pamati o kalangitan o kalibutan. This is what the Lord says. Mao kinagibot giingon sa Ginoo. The children I raised and cared for have rebelled against me. Ang mga anak nga akong gipadako, akong giatiman, nagrebelde or nagsupak kanako. So mo na ilang kaso, mo na ilang atraso sa katawan sa Israel. Now, kabalo magit ang Ginoo maayo matarong, maayo magid siya. Iya magid unang gipili ang katawan sa Israel. Pero nganong nirebelde sila. It's not about God. It's about their choice sa mga katawan sa Ginoo. Because kung magpalingog-lingog na tas Ginoo, di na ta mo tuo, di na ta mo sabitar, ang kaaway gud is abtik nga mo take over para nga mo himo og rules sa usa ka tawo. So diri, the children I raised and cared for have rebelled against me. Ang mga anak nga akong giatiman, akong gi-raise, matod pa have rebelled against me. That's their case. Mo na ilang kaso, nagrebelde na sa Ginoo. Even an ox knows its owner. Ang mga baka nakabalos ilang tag-iya, ang mga donkey kinsay nagatiman nila. But Israel doesn't know its master. So, saysay ni Lord kang Isaiah ang kahimtang sa katawan sa Dios sa Jerusalem, sa Judah, o sa mga katawan sa Judah. Matod pa rin nga, wala na sila niila sa Ginoo. Ay pakuno ang ox kay kaila pas ilang tag-iya sa owner. Ang donkey makarecognize pas ilang sa master's care, nag-atiman nila. But Israel doesn't know its master. Ang Israel kuno wala na kuno kaila silang agalon. My people don't recognize my care for them. So unsa nga namang nainga naman, because their minds are corrupted na. So once gani nga na-corrupt na atong huna because nagpalayo natin sa Ginoo, ang atong huna is namang gyapon pero dili na matarong ang atong gihuna-huna. Dili na matarong. Maybe it's good for the other people but it's not right before the Lord. Para sa uban nga tao nga wala nag-care about sa spiritual aspect sa side sa Ginoo, mura okay pa man sila, okay raman sila. Pero dili na right de atubangan sa Ginoo. Naanay complain ang Ginoo. Wala na gi-recognize si Lord, wala na ni takod. So once nga di na tamo takod sa Ginoo, it means there is spiritual sickness. Once we do not honor the Lord, we do not care about God, atod pa is naanatay spiritual sickness, naanatay espirituhanong balatian. Okay, nga na ang status. And then nakurap naman ilang mind, corrupted na ilang mind. So, di ba ang balatian mo corrupt siya, mo daot siya sa atong body parts. Oh, what a sinful nature nation they are. Giingon ni Lord nga grabe na gid ang ilang nasod kamakasala. Loaded down with a burden of guilt, they are evil people akinigyod. So, katawan sa Ginoo ha, pero giingon ni Lord, they are evil people. In other version, offspring of evil doers. So, ang katawan sa Ginoo nga nagpalayo na sa Ginoo, giingon ni Lord, ang gilabel ni Lord, they are rebellious people and they are evil people, corrupt children who have rejected the Lord. Mga masupilon nga mga tao nga nisupak na sa Ginoo. They have despised the Holy One of Israel and turned their backs on Him. Nagtalikod na sa Ginoo, gitamay na nila ang Ginoo. Sa ato pag gitamay gidaot. So gidaot na nilang Ginoo, gilibak na nilang Ginoo, og nitalikod na sa Ginoo because their minds are corrupted. Their minds are corrupted. Kung ang atong minds corrupted na, is mo na nga
wala na kitay pagtakod si Ginoo. Wala na po tay pagtakod sa alagad si Ginoo. Wa man kani mo tawod si Ginoo, di po mo tawod sa alagad si Ginoo. Sumo na nga kining lahi na gyud ang dagan sa ilang kinabuhi. Now, in verse 5, why do you continue to invite punishment? Must you rebel forever? So ingon si Lord, nganong magpadayon man mo sa nganong magpadayon man mo imbitar og punishment sa ato pa, kung magpadayon ang tao og pagpakasala, kung ang tao magpadayon og rebelde, pag despise, pag dishonor sa Lord, wala gina we are there is an invitation of punishment kay ang sala ang pagtalikod na amagay silot. So why do you continue to invite punishment? Nganong nagpadayon man mo og imbitar og punishment kay sin invites punishment. Sins naagid siya punishment, naagid siya kuan. Must you rebel forever? Magpadayon bagid mo sa inyong supil pag rebelde. Your head is injured. So and your heart is sick. Ang inyong kuna-una matud pa na anagay diferensya. So mentally ill or spiritually naagid sila'y problema. Ang ilang mind dili na more on spiritual, it's more on kuan na siya kanang tawhanon na earthly na, wala na spirituality ang mind o nga kuan, wala na kadlok sa Ginoo. And your heart is sick, ang inyong kasing-kasing is daot na emotionally, mentally na anajoy problema. So muna kung ang atong heart is not good, is no longer good, it means it's corrupted. And kung corrupted ang atong heart, mo na natay wala natay affection, wala natay respeto, wala natay maayong pagbati. Kung wala natay pagbati towards Ginoo, wala po tay maayong pagbati towards other people or the people. So ingon siya, you are battered from head to foot, covered with bruises, welts, infected wounds without any soothing ointments or bandages. So gisaysay diri nga dili lang ang ilang ulo, ang ilang kasing-kasing matud pa na ay balatian apan kuanak daghan na ang part sa ilang lawas nga nagbalatian matud pa from head to foot, na ilang bunog, na anay mga samad matud pa, og dili kuno na without any soothing ointments or bandages. Wala kunoy tambal, wala tambali. Sumo na ang gikitaan ni Lord nga na ay spiritually differences nila, na anay espirituhanong kalainan sa ilang kinabuhi. Og gipadayag na ni Lord kang Isaiah nga willing si Lord kay Isaiah means Yahweh salvation. Willing si Lord mo luwas. Willing si Lord mo luwas. And then unsay nahitabo tungod sa ilang gibuhat nga pagrebelde, pagdishonor ni Lord, pagka-evil, pagkadautan na, matud pa. Your country lies in ruins. Ang inyong nasud, matud pa, nagunob, and your towns are burned. Nasunog, gisunog. Sumunag disasters na anay katalagman. So mula gito ganina inyo bang magpadayon ba mag-imbitar og katalagman? Kay kung naatay sala, naatay gibuhat nga dili maayo, naapoy mahitabo nga dili maayo. Kung naatay gibuhat nga dili maayo, naapoy mahitabo nga dili maayo. Ug mao na nga si Lord magpasidaan na si Lord nga dili nato na buhaton para makalikay ta sa dili pud maayo nga mahitabo. So your country lies in ruins, daot na inyong nasud, and your towns, inyong mga lungsod are burned. So na disasters mahitabo. Foreigners plunder your fields before your eyes and destroy everything they see. So sa verse 8 o 7, nagsaysay ka na sa punishment or silot matud pa disasters mahitabo nga ang ilang nasud, ang country nila, ang ilang country is na ay katalagman, o ang ilang mga lungsod, mga sunog, o wala na protection. Foreigners plunder your fields before their eyes. So wala na sila'y maayong dangatan. Ang ilang mga ang ilang panginabuhian is dili na safety, wala na protection. Kay tugutan ni Lord ang mga non-Israelites, mga foreigners nga musulong para nga
kining ang mga abot sa ilang hinaguan, ang abot sa ilang uma is pangwaon silang kontra and destroy everything they see. Ilang panggubon, ilang pangdauton ang ilang makita. Sumuuna ang pagpadayag ni Lord nga tugutan ni Lord ang kaaway nga mo kaatake kung si Lord is natalikdan na sa tao. Natalikdan na sa tao na kung nag-abandon na sino, nag-rebuild din na sila sa Ginoo kay kung atong dumdumon sa Deuteronomy, the fifth book ni Moses nga gisaysay gid dito nga kung mag-obey ta ni Lord, positive gid ang tanan. Na may kaaway, dili gid magbalampuso ng kaaway. Pero kung mag-disobey, negative tanan pod, negative. So gisaginan anak katawan sa Ginoo. Katawan sa Ginoo dili unbeliever. So bisag anak ta sa Ginoo kung nagpabadlong na ta, walay kasiguruan nga ang pabor ihatag yapon sa Ginoo sa ato akay iya mangitang silutan. Pero tagaan ta niyang kaluwasan, pero kung dili pa maginulsol naagyo negative mahitabo. Negative mahitabo. So dinhi nga ang ilang mga kaumahan, ang ilang pangita, their fields, ang mga foreigners mo plunder mo kuha sa ilang mga abot og destroy everything they see. In verse 8, beautiful Jerusalem stands abandoned like a watchman's shelter in a vineyard, like a lean to in a cucumber field after the harvest. So sa diri wala nagyoy wala na kunoy ang kagwapo kanindot sa Jerusalem stands abandoned, biniyaan na dayon ang ilang dapit, wala na. Ang malipayon sa unag, nindot kitan-aon, wala na'y kalipay, wala na'y beauty ang makita because gikuhaan na ni Lord o himaya because gibiyaan na ni Lord kay nag-una man siyang gibiyaan pod sa mga katawhan. So ingon dinhi stands abandoned, ang beautiful Jerusalem stands abandoned, magtindog nga daw biniyaan, like matud pa, like a watchman shelter in a vineyard, sama kuno sa balay-balay nga naa sa kaning sa basakan nga wala nay umuy, o like a helpless city under siege nga mura kunog syudad nga wala na gid intawi nakabaton og tabang. If the Lord of Heaven's armies had not spared a few of us, he would have been wiped out like Sodom, destroyed like Gomorrah. Ingon padre sa verse 9, kung ang Ginoo sa mga kasundaluhan sa mga sa kalangitan wala pa kuno nagpabilin o pipiyak, had not spared a few of us, gamay na lang ang ginibilin, gamay na lang nabilin tungod sa ilang pagpakasala sa to mawala na kita sama sa Sodom and Gomorrah sa nga pagkagunob. So listen to the Lord, you leaders of Sodom. Ingon din ang advice dayon sa Ginoo nga maminaw ang matag usa. Listen to the Lord, maminaw sa Ginoo in verse 10 in Isaiah 1:10. Listen to the Lord, you leaders of Sodom, kamo mga leaders sa Sodom, listen to the law of our God. Paminaw mo sa balaod sa atong Ginoo, people of Gomorrah. So nag-advise pa siya maminaw yun sa Ginoo, maminaw gid sa pulong sa Ginoo nga makatawan sa Sodom and Gomorrah. Nganong papaminawon man aron nga sila makasabot o kung makasabot makadesisyon o makatake action nga maayo. Kay naay katuyuan si Lord, naa siya itudlo si Lord nga kining kaayuhan makaayo dili makadaot sa ilaha. So ingon dinhi, what makes you think I want all your sacrifices, says the Lord. Ingon siya, unsay inyong gihuna-huna nga ganahan ko sa inyong mga nalipay ko sa inyong mga halad. I am sick of your burnt offerings of rams and the fat of fattened cattle. I get no pleasure from the blood of bulls and lambs and goats. So unsay pasabot ani, bisan tuod og nag-rebelde sila sa Ginoo, pero kay naanda naman sila maghalad, na sila weekly halad, na daily halad, kada adlaw nga halad, na weekly nga halad, na monthly nga halad, na ay dakan kay sila halad, dakan sa halad. Ilagya pong gibuhat ang mao nga buluhaton, pero ingon si Lord nga wala
ko nalipay sa inyong halad. Nganong wala man si Lord nalipay sa ilang halad, kay sila mismo naghalad, wala na nakapalipay sa Ginoo. Wala na nakapalipay sa Ginoo. Bisan pa tanawa ha, ang ilang gihatag is the fat of fattened cattle. Ang ilang gihalad is the best fat, mga tambok gid kuno, gipatambok nga mga baka. The best sa ato ba, the best ang ilang gihalad, pero silang nga naghalad, mura na silag mga beast. Kuyaw na sila. Ang ilang gipanghalad the best, pero ang ilang kana ang naghalad the beast na. Wala na si Lord na lipay. Wala na si Lord na lipay. So, wala si Lord na lipay o wala matod pa, wala ko, I get no pleasure from the blood of bulls and lambs and goats. When you come to worship me, kung muduol kamo aron pagsimba kanaw, who ask you to parade through my courts with all your ceremony. So, gibuhat gyapon nila ang murag rituals na lang, routinary na lang. Kana bang ingan na lagi buhat, pero ang ilang sulod wala gyud, wala na tandog. Outward lang ginaingana nga kuan nga murag routinary na lang nila, pero deeply wala sila na kanang unsa na walay kalipay, walay passion sa ilang paghalad sa Ginoo. So lahi biya ning maghalad ka nga imo bitong na expression of giving thanks, giving it with grateful heart, giving it humbly and faithfully unto the Lord. Kay nga na taka, nga na touch ni Lord. Lahi biya nang naghatag ka nga kana bitong kinasing-kasing intentionally for the glory of God, pare atong sa immoral woman. Wala siya nagkir o sa ikasulti sa uban. Gibubo niya, wala siya sayangi. Iya gingikuan siya og ang iyang halad gi-accept ni Lord, because do immoral siya, pero iyang gi-express to siya kay iyang gi-honor si Lord, gi-worship ni Lord, because gipasalamatan niya si Lord sa iya nga kinabuhi nga diin. Gitagaan siya chance ni Lord. So, sa when you come to worship me, who asks you to parade through courts with all your ceremony. So, napakita pa sila nga, proud sila nga naghalad. Pero si Lord wala na nalipay. Suppose pwedeng nga na atay gihalad, pero gusto ni Lord ang atong kasing-kasing kuna is nahalad po natos Ginoo. Di lang ang atong abot sa atong kamot, atong abot sa atong kusog, atong abot sa hinaguan atong nahalad pa. Unsa tingon ni Lord sa Romans chapter 12 verse 1, kining I beseech you therefore, brethren, by the mercies of the Lord, that you offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable before God. This is your reasonable service. Ang atong lawas, atong ihalad pud sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, atong ihalad sa Ginoo. Para ato ba, Lord, gi-pour out gini atanan. O gibubo niya, di kay, ang ato lang, proud ta nga natay gibit-bit, pero kita naapot tay gihambin nga dili maayo. Natay gibit-bit nga the best, pero gusto ni Lord magbit-bit tag the best nga kanang dili bis ang atong kasing-kasing, dili murag kanang kuya lain atong gibatig una-una. So gusto ni Lord nga atong kasing-kasing una-una we offer the best nga offer, pero ang atong kasing-kasing una-una best pud atubangan ni Lord. Best pud ang atubangan ni Lord. Kay mo na nitabo. Sa diya nga nag-offer si Abel, the best ang iyang gihatag, naka-qualify sa requirement ni Lord. Og iyang kasing-kasing the best gyud siya. Pero si Cain nagbagulbul. Nagbagulbul si Cain, dili pa right ang iyang offer. Nagbagulbul pagid siya. Muton sa to, if you do what is right, will you not be accepted? Kung gibuhat ingon si Lord, kung gibuhat pa nimo ang matarong, dili ba day kadawaton sa ato pa, dili di ay after gid si Lord una sa atong offering, but the offerer. Secondary lang ng offering, the first is kita. Gi-require niya nga maghatag ta, pero gusto gid ng atong kasing-kasig una-una is limpyo, kay ngano kung ingana atong gikuan, we are reaping great harvest.
kung tsada atong binhi, tsada po atong kasing-kasing una-una, muna nga nindot ang abot, nindot ang dagan o ana, nindot gid siya. So muna nga atoy kuan category na sa atong gipangpugas na dili pareha 30 fold, 60 fold and 100 folds and onwards na din na siya. Onwards na din siya. So, yun din ni stop bringing me your meaningless gifts in verse 13, Isaiah 1:13. Undang na mo, bring no more vain offering siya. Undang na mo katag og mga walay pulos mga gasa. The incense of your offerings disgust me. Insya. Ang insenso sa inyong mga halad nakapalagot nako. As for your celebrations of the new moon and the Sabbath and your special days for fasting, they are all sinful and false. I want no more of your pious meetings. So wala na silod ganahi sa ilang mga halad, dili na pud sa ganan sa ilang mga meetings nila, ilang mga tigom. Kaya naman wala na nalipay si Lord sa ilang sinultian, sa ilang mga linihukan, kay ang ilang kasing-kasi kuna corrupted naman. So kung corrupted atong kasing-kasi kuna ang atong mga sinultian, atong atong tinanawan, atong tanan, dili na kay mutas Ginoo og ing sa Lord may pagwala na namoy tigom kung ingana man gani ang inyong ingana raman gani ang inyong pagabuhaton. So ingana we should be careful nga unsay atong gipang istoryahan, is it glorifying ba sa Ginoo or it grieves the Lord? Nakapasubo ba ni Lord o nakapalipay pa ni Lord? So ingana kay nga kasi God is watching us, God is listening us, na mati ang Lord, nagtanaw ang Lord, nagkuan siya, nagobserba siya sa atoa. So yun siya, undang na mughalad kung ingana, kay nga naman, dili ang Lord malipay. Kung dili ang Lord malipay, it means, samang nagpugas ta, og ting-init, nagpugas ta, og kanang, unsay tawag ana, kining binhi nga, dili maayo nga, binhi. And then, ingon siya, verse 14, so I hate your new moon celebrations and your annual festivals. They are burden to me. I cannot stand them. So, diba, Amos means burden bearer. So, ingon sa, wala ko ganihay, lipay sa inyong new moon celebrations. Sa ato pa, sa verse 11 to 14, it's about celebrations. Ang ilang mga celebration. Celebration. So, isa gina nga timailhan nga nalipay si Lord sa atong celebration is na ikalinaw, kalipay, successful, peaceful, joyful. No, gina siya. And then, ang pagkaon is gi-bless ni Lord na agsubra. Isa gina nga timailhan. In the Old Testament is sa to sunog sa Ginoo. Gidawat ni Lord, gikuan niya sa kalayo. Ana. And then, matud pa diri kaysa 11 to 6:14 is about celebrations nga wala gikaymot ini Lord kay nganuman ang ilang kasig-kasig una dili na tarong ang ilang gipanghatag patin pagito kuno to and the fat of fatten cattle. Tarong ang ilang gipanghatag kay kabalo man sila nga mo na ihatag ni Lord. Pero ang problema ang ilang kasing-kasig una dili na gid tarong. Mo na siya, we have to check. We have to know the qualifications of the Lord. We have to know the do's and don'ts of the Lord so that kanang maayo ang harvest sa atong gi-invest nga time, mga treasures, tanan-tanan tong gi-invest na natong gipugas, maayo ang abot kung atong masayran ang gusto ni Lord, dili ang atong gustura. So, kung kinsay atong gitagaan ito, kinangnan masayad taon say gusto sa atong tagaan, maot si Lord man atong gitagaan, o makakwalify ba sa iya ka, mahimuot ba siya. So unsay nahitabo dayon celebrations mo to ganina kini dayon there is verse 15, when you lift up your hands in prayer, I will not look. Though you offer many prayers, I will not listen, for your hands are covered with the blood of innocent victims. So gaampo gyapon sila, gataas ilang kamot gaampo. Prayon si Lord, kung magbayaw mo sa inyong mga kamot, kung magampo dili ko mo tan-aw.
sa ato pa di na gid ang wala na gid ang Ginoo, wala siya nalipay ang Ginoo ug dili pud siya wala na pud siya nagtan-aw, naglingiw na siya. Kung ang Dios mo lingiw na nato, mo talikod na nato, delikado na. Remember, ang una ni talikod, ang una ni kuan ang mga katawan sa Ginoo, ang katawan sa Ginoo kay nakorrupted na ilang kasing-kasing una-una. So when you lift up your hands in prayers, I will not look, dili na kumutan-aw. Though you offer many prayers, bisan pag ampu mo daghan nga mga alampuon, I will not lessen, dili ko minaw, for your hands are covered with the blood of innocent victims. Sa ato pa unsay napadayag diri sa verse 15, unsa na sila kamangtas, mangtas matud pa mupatay na sila ang ilang patyon ang mga inosente nga victims. So ingana nga naay mga nagtawag og Ginoo, nag-ingon nga Christian or believers, mga followers sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, pero ang ilang binuwatan, ang kinaiya is corrupted na, ug mauna nga si Lord kuana kanang sana wala nag-acknowledge ni Lord, pero sila nag-acknowledge sa Ginoo nga choosing mo sa Ginoo, anak mo sa Ginoo, pero in the sight of the Lord wala na sila gi-acknowledge. Why? Because of their sins. So ang ganin na celebrations, and then ang ilang conditions sa ilang panahon sa pag-ampo, in verse 16 mo din ang recommendation ni Lord, ang recommendation para sila maluwas, matud pa, wash yourselves and be clean. Kay hugaw man sila, hugaw naman sila, ang masala makahugaw man siya. Pag hugas ka mo, wash yourselves and be clean, get your sins out of my sight. Ayaw na mo pagpakasala, sa kong atubangan. Give up your evil ways, matud pa sa pulong sa Ginoo. So insya wash yourselves and be clean, panghugas ka mo sa inyong kagalingon, aron mahanluan ka mo. Get your sins out of my sight, ay na mo pagpakasala sa akong atubangan. Give up your evil ways, biyain na inyong daotan mo ng recommendation ni Lord. Kay nganuman ang ilang celebrations is wala dili invalid ni Lord, dili wala gidawat ni, kung wala gidawat ni Lord mo na nga kanang walay abot, walay insaktong nga abot. Kung wala gidawat nila atong mga halad, kay na something wrong sa atong kasing-kasing una wala na ta nakapaymuot ni Lord, dili dawaton. So it means it will not bring harvest niya. Kini ha mga nindot talaga tag fat of fattened cattle, pero wala gidawat ni Lord. So ingon dinhi ang recommendation ni Lord, panghugas mo, panglinlo mo, learn to do good. Sa ato pa daotan na gid ang binuhatan, kay daotan mo kasing-kasing kuna daotan na pud ilang binuhatan, daotan na ilang sinultian, pulos na gid negative, ug wala mo tong meeting nila, magtagtigom sila, insa stop na inyong meeting kay wala na ko ganay sa inyong mga topic, wala na ko ganay sa inyong mga sinultian, dili na makapaymuot na ko. So learn to do good mo na ang recommendation ni Lord. Learn to do good, seek justice, help the oppressed, defend the cause of orphans, fight for the rights of widows. So ang gikuan ni Lord nga ang ilang personal nga kinabuhi o ang ilang isig katao is mahimong maayo. So para silang kaugalingon ug para sa isig katao is mo nang recommendation sa Ginoo, maghugas sila, magbiyas silang pagkasala, learn to do good, para nga ang ubang tao dili mahimong biktima, dili mahimong masakit, dili mahimong mag-antos sa ilang kadautan. Seek justice, kay ngano injustice na sila, wala gidagko sila gatag, pero ng mga injustice na lang gipang buhat. Help the oppressed, wala na sila pagtabang, ilan na nung gidaog-daog ang mga gidaog-daog nila ang kuan, wala sa tabang, dili na sila affectionate, dili na sila maikinaiya, madidumtano na sila, magdaog-daog na sila, mura sila sikinsa. And then defend the cause of orphans, depensahi ang mga ilo, fight for the rights of widows, kaya mga ilo balo gidaog-daog in town sila, gidaog-daog. So mo na anya ang kisa nagbuhat ani makatawan si Ginoo nga corrupted na ilang kasing-kasing una-una. So ingana ha nga bisan di ay og ingon ta nga Christian ta, anak ta si Ginoo, kung ang atong kasing-kasing una-una di matarong atubangan si Ginoo is wala tagi kahimot ang atong mga gipanghatag si Ginoo, ang atong mga prayers dili
pahimuot sa Ginoo. It's nothing, murag seed sown diha sa dapit nga diin. Dili ka ka-expect og bunga, dili ka ka-expect nga magmalampuson, magmalampuon. So mao din to ganina celebrations, ilang condition ganina, sa condition nila ganina sa verse 2 paingon sa condition nila, and then ang ilang kining punishment, and then celebrations, and then recommendation ni Lord. Pag-abot sa 18, invitation ni Lord. Ang invitation ni Lord para nga kanang para nga matabangan sila. So nga na gisaysay dito unsa ilang mga sala, unsay effect sa ilang gibuhat. Unsay effect sa ilang gibuhat, walay maayo. Okay, bisag naghimo sila ana, pero layo naman na kasi una layo na pud si Lord. So ingon diri ang invitation day ni Lord sa verse 18 to 19. 18 lang. Come, let's settle this in si Lord. Ato ning husayon inyong atraso, inyong sala. So inga na si Lord. Nagsaysay siya sa tanan-tanan, pero nagpadayag siya ang solusyon. Nagpadayag siya ang solusyon because maayo man na nakabaluta sa problema, pero kung walay solusyon, dili gyapon maayo. So kung naay problema, identified ang problema, himuan og solusyon. So ang invitation ni Lord para masulbad ang ilang problema, ali come now kana gyud, ali na muron, dili kay ugma pa or sunod tuig, dili na nato dugay-dugayon, dili na ta maglangan-langan kay wala ta kabalo ugma unya unsa may tabo. Come now, dali na ron, dili na ta magdugay-dugay kay wa gid na side unsay sunod nga may tabo. Come now, let's settle this. Ato ning husayon, says the Lord. Though your sins are like scarlet, mo nagisaysay ang ilang colors, ilang sala, nga pertinag yung dark na gid ang ilang sala. Pero bisan kuno dark na ilang sala, paputiun ni Lord, kaya ni Lord pa putiun, sama sa mga discovery karon, mga invento karon, nga pangkuha sa mansya, panguan sa mga taya, nga naanay ko ang pagbutang ana, dali ra siya mahinlo, dali na makuha. Kung naka-invento man ang taog solusyon sa hugaw nga mahinlo, ang Ginoo is wala siya nag-invento. Siya gid mismo muhinlo sa tanang hugaw nga kasing-kasing kuna-kuna. Hugaw nga mga baba, hugaw nga tinan-awan, hugaw nga mga tanan-tanan nga pansatao. Ug matud pa, the color of the scene sa verse 18, invitation ni Lord. And then in verse 19, condition ni Lord. If you only obey me, you will have plenty to eat. Sa ato pa, apektado na ang ilang panginabuhi tungod silang sala. Bisag na ning kamot sila, dili enough. Nganuman, because affected tungod kay silod wala na lipay. Siya, condition ni ganyan, invitation, and then condition ni Lord. If you will only obey me, you will have plenty to eat. Sa ato pa, dili na kuno mag problema sa pagkaon. I-bless ni Lord ang atong pangita na abundance, dili lang 30 folds. Dili lang 30 folds, dili lang 30%. But pasakaon ni Lord og 62 up. Depende sa ato laging kasing-kasi ko na una, depende sa atong response sa sugo ni Lord. Ang atong gipugas, ang atong kasing-kasi ko na una, atong hinaguan, nagdepende na sa atong dili lang kakugi kundi pagtahod, pagrespeto, pag-alagad sa Ginoo. So nga na atong bantayan nga dili ta magsalig nga kugihan ta, panalangin nanta si Ginoo. Yes na ay panalangin. Pero ingon si Lord is lahi nang gipanalanginan kang imong kasing-kasing tarong. Okay, why? Gipa-remember ko ni Lord. Di ba si Isaac, nga anak ni Abraham, kugihan siya. So, kugihan siya, gipanalanginan sa Ginoo, ang kasing-kasing is tarong yun. Si Ismael, kugihan gyapon si Ismael. Pero tanaw mo kinaiya ni Ismael. Unsa to gani atong ingon sa giburos pa si Ismael ni Hagar, ang propesiya, ang gireveal sa anghel nga ang imong anak pagangalag, ang imong anak kay lalaki, pagangalag Ismael.
And then he's a wild ox. He is against all his brothers, and all his brothers are against him. So ipadayag na ang kinaiya ni Ismael is pangit yun, dautan yun. Makigbatok siya, palaaway siya, kontra ko niya tanan. Kay maot siya kasing-kasing, maot gid siya. Kay maot siya kasing-kasing, dili siya maoyunan sa mga igsuon. Yung mga igsuon di pud mo ganahan sa iya. Pero kugihan siya. Di ba kugihan siya? Giblas siya ang iyang kiluwit kugihan. Oh, kugihan siya pero ang iyang kasing-kasing una dautan. Si Isaac kugihan og buutan. Oh, si Ismael kugihan apan dautan. Dautan siya kasing-kasing, dautan kuna-kuna. So inga na, dili pasabot nga kugihan ta is muna na enough na siya. Ang atong kasing-kasing kuna-una importante dahil siya. If you will only obey me, you have plenty to eat. But if you turn away and refuse to listen, apan kung mutalikod kamo, o dili gid mo mamati, kay magpalingog-lingog lang, you will be devoured by the sword of your enemies. Itugyan ko kamo sa kaaway, sa espada sa kaaway sa ato pa. I, the Lord, have spoken. So tugutan ni Lord ang kaaway nga mo atake para yang katawan giingnon ana dili ang unbelievers, dili ang non-Israelites. So inga na nga atong sabton ang Ginoo, matarong siya, matinud-anon, willing siya muluwas, nagpasan siya sa kabugaton, matud pa, He is our strength. He is perfect. Yahweh is perfect. He has grasp iya tanggi kuptan, and Yahweh strengthens mulig-on nato. Matud pa, kung kita mo duol sa Ginoo, tugyan sa Ginoo, magpatuot ta sa iyang pulong, sa iyang pagbadlong. So ingana kay gusto ni Lord nga dili masayang ang atong kinabuhi, dili masayang atong panahon, dili masayang atong hinaguan nga kining dili enough. Gusto ni Lord nga moabot ta sa yuta sa kanaan, moabot ta sa abundance nga place. Oh, di ba? Pero before lagi sa abundance, daghan pa ta i-conquer, daghan pa tag i-fight, daghan pa tag daugon na to ang mga kontra. Oh, daugon na to mga kontra. Unsa tong kontra sa taong kagalingon, kontra na to atong kagalingon. Oh, sana kanang utra atong kagaling kanang magtinapol ta, o kanang magduha-duha ta, kuantag atong mga kinaiya, o sana at munay sa ang atong kutas og katungod sa atong kinaiya nga dili maayo nga munay magkuan nga daghan kay tag mga hunahuna og pagbati gisulti nga dili maayo. So muna atong self, atong kontra, and then atong flesh, atong kontra, atong unod. Gusto ang unod o gusto ang espiritu nga magsimba ta, mag-worship ta ni Lord, mag-pray ta ni Lord, pero madaog ta kay katulgon ta, giklaay ta, gikapuyan ta, muna siya. Oh, so these are battles that we are going to fight. Muna ang atong mga gubat nga atong gina-fight, because kung ato nang madaog is nindot ang dagan sa atong kinabuhig panginabuhi every day. Malipayon ta, malinawon, ug mao na ang timailhan nga diin ang Ginoo naguban jud nato. Once kani nga sa puton na ganita, sige tag sa puton, remember ang Espiritu sa Dios dili na gina mao na ang manifestations. Once kani nga murag pulos na lang kita kasuko kalagot unya, mo na natag si Ismael ana, dili na ta si Isaac. Di ba? Muna ta si Ismael, sige na tag kasuko kapungot, dili na ta si Isaac. Isaac dili ka makakuan nga si Isaac is ingana ang kinaiya. So ingana no nga bisan tuod ang katawan sa Israel nagpabadlong na jud, o nagdili maayo, pero nga si Ginoo nga siya ang kaluwasan, muluwas siya ang mulig-on, siya mohatag kalinaw, siya ang maghatag og kining chance sa ilaha, because God is so loving and so concerned sa tong kinabuhi. Nga na siya sa iyang pagkaamahan, mo hatag na to og chance, mo hatag na tong kaygon na nato na ay invitation, na ay recommendation si Lord, na siya conditions atong sabton sa chapter 1 wala pa nato natiwas, pero atong ito nato taman. So na ay celebration pero wala na dawatan ni Lord, na ay recommendation ni Lord nga wash and be clean,
learn to do good, seek justice, and then taga atong mga balog ilo atong tagdon o matud pa kay wa man sila dili man sa katabaw sa una, so naginanglan sila help sa uban. And then more than to invitations ag mga conditions ni Lord atud pa atong buhaton kay ngano kung ato nang buhaton ang iyang mga sugo, iyang mga paan, kita po'y mabulahan. Let us pray for His word. Father God, thank you so much sa imong dako kaayo nga pagpakabana, dako nga pagpa-remind ka namo nga dili gayud tanan nimo makatawhan o Dios imong gikaymutan kay na ay uban na corrupted ng kasing-kasing una they have despised you, they have already abandoned you, they have rebelled against you, and you have already said nga aduna gayoy mga dili maay mahitabo, but Lord, you are inviting everyone to come and settle the things, that the cases, O Lord God, so that Lord there is cleansing and there is abundance, O Lord God, as we are able to do your conditions, to do, O God, to come to your invitations, O Lord God, and do your conditions, O Lord. We will be restored again. We will be blessed, O God. We will be guided. We will be at peace and at hallelujah, hallelujah, with joy, O Lord. Salamat sa tanan. Dalaygon ka sa mga pulong. Himayo dungog para kanimong tanan lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.